napakahalaga ang pagpili ng asawa. Napakamalas naman ng mga Marcos. Lahat ng naging asawa nila ay naging problema nila at mahari pang. Yun ang dahilan ng kanilang pagpakatalsik sa pwesto. Bakit natin kailangan sabihin ito? Dahil alam natin na meron tayong Pangulo na laging natutulog. Bakit laging natutulog? Kaya pagising niya, hupaw-hupaw pa, ganyan-ganyan, ano nangyari? Walang alam kasi, laging natutulog. At sino ang laging kinakausap ng mga cabinet secretaries at ng mga general, kundi ang kanyang asawa. Kanina, sabi ko, may nag-post. Sabi niya doon, yung iba daw, nandoon na, tumulong na sa Cebu, tumulong na sa Davao, kasi merong lindol. Pero tayo daw, ang ginagawa natin, nagrarally. Ibig ba sabihin na dahil tayo ay nagrarally, hindi at wala na sa puso natin yung ating mga kababayan sa Mindanao at Visaya sa kanilang pinagdadaanan? Mali po sila sa interpretasyon nila. Bakit tayo nandito nagrarally? Dahil ayaw natin na ipagpatuloy ng administrasyon na ito na kapag merong nalindol, merong nabaha, sila ay magbibenta ng 20 pesos na bigas. Ginagawa tayong mga tanga. Alam nyo, nakakalungkot po yun. Kasi dapat hindi sila nagbibenta dahil ang dami ng pera ng ating kaban ng bayan, hindi nalalapat sa tamang pagkakagamitan. Imbis na pumunta doon para ipamigay ang bigas, proud pa na sabihin 20 ang bigas ngayon para kunwari natupad ang kanyang pangako. Bakit tayo tuloy sa ating pagrarally? Dahil ayaw natin na magkaroon pa ng lindol dito sa Metro Manila. Alam nyo, lahat tayo ay may kanyang partisipasyon bakit nangyayari ito sa ating bansa. Kaya sabi ko kanina, natutuwa ako, nakikita natin na nandito tayong lahat, walang binayaran, kusang loob na pumunta dito upang ipahiwatig sa ating pamahalaan na ayaw na natin ang kanilang pamumuno. Bakit po? Ang poder ay nagsisimula sa iisang boses. Sinasabi nila kawawa daw tayo dahil nilangaw tayo. Kayo ang nilalangaw dahil hindi kayo naninindigan para sa taong bayan. Tama. Ngayon, maraming nasa social media na kasama natin. Ang daming mga vloggers na nandito. Lahat kayo, thousands ang nanonood sa inyo. Pagsama-samahin natin, libo-libo, hundreds of thousands and millions tayo ngayong gabi na ito. Meron pang ginawa ang administrasyon ngayon. Dahil nakikita nila na ang mga estudyante ay umaaklas na. Naghulog po sila ng sakit. Flu, para lamang matakot ang mga estudyante magkaroon ng sakit. At anong ginawa nila? Nagdeklara na walang pasok bukas at sa Martes. Wow! Ibig sabihin, takot ang bangag. Takot ang bangag. Takot ang bangag. Dahil alam nila na kapag tayo ay nanatili dito, hindi tayo umalis, hindi natin hahayaan na mabusalan ang ating mga bibig, bukas ay magiging times 10 na tayo. Sinadya nila na hindi magpapasok dahil natatakot sila ng mga estudyante sa mga paaralan ay lalabas at sasama sa atin. Takot ang bangag. Takot ang bangag. Takot ang bangag. Kaya ito ay isang tagumpay para sa ating gawain. Hindi natin gusto
gusto na may dumanak na dugo. Pero anong ginawa nila? Nandoon si Boying Rimulya sa Forbes Park kasi nabudol natin sila! Congratulations sa atin! Nabudol natin sila! Kung kaya, nandito na ang isa sa talagang matapang na pinangungunahan tayo, ang kabataan na may boses, ang kabataan na merong pag-asa para sa ating bayan, naghahatid sa atin ng isang panibagong umaga, naghahatid sa atin ng kakaibang